Hello Cancer! Welcome again dito sa aking channel. Kamusta kayo? Ito yung 4th week of September reading nyo. If you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe. Paki-like and follow din yung aking Facebook page, Instagram, TikTok. Yung mga gusto ng personal reading, mag-send lang kayong private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description below. Before mag-start, reminder, hindi nyo ito personal reading, collective reading ito. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kunin nyo lang anong tumutugma sa inyo at deadma dun sa mga hindi nagre-resonate. Okay? Cancer, lucky day mo, Wednesday, lucky numbers mo, 18, 12, 31, 48, 14, and 47. At para naman sa overall energy mo, this fourth week of September hanggang katapusan, marriage. Uy. So, ang main theme or focus is about partnerships or relationships kung hindi ka pa kasal, at kung kasal ka na, yan, yung marriage ninyo, mag-asawa. So, parang doon nakafocus yung energies, no? Baka may something very important na pangyayari or dapat bigyan ng attention when it comes to sasamahan yung mag-asawa. Okay? Pwedeng ano yan, pwedeng namang indication yan na pwedeng may ikakasal, pwedeng yung iba, wedding anniversary, no? Pagdating sa career at finances mo, Cancer, you have entry level. Pwedeng itong trabaho na available right now, kung nag-a-apply ka is puro entry level, no? Pwede kasing pwede kasing nagkakasimula mo pa lang or magsisimula ka pa lang ng career. Yan. So either yun yung case or pwedeng yung salary na alam mo yon, instead na hindi yung ina-expect mo, kumbaga pwedeng yung salary mababa, no? Pang entry level pero ikaw di ka na entry level. Depende hindi ko alam ano ba yung nagre-resonate sa iyo, Cancer. So yan, most likely kung matatanggap ka dyan sa trabaho na ina-applyan mo, yun nga, pwedeng entry level nga yun. Pagdating sa love life mo, may runner dito, I don't want to run anymore. O pagod na daw tong si runner. Sino ba yung takbuhin sa inyong dalawa? No? Ayaw na neto. Napagod na sa kakatakbo, sa kakatakas, sa kakaiwas. No? Ayaw na niya. Kung sino man yan, ikaw yan o person mo, hindi ko alam, pero ang ibig sabihin lang nito, you have to confront whatever the issue is between you and this person. Kasi kung ayaw nang umiwas, pagod nang umiwas, ayaw nang pumakas, no? So dapat magkaroon na ng maliwanag na usapan or closure para matapos na yung takbuhan, 'di ba? Matapos na yung habulan. Ibig sabihin lang nito, kailangan i-set free nyo ng isa't isa, no? Para hindi na rin mapagod sa kakahabol yung humahabol, at para hindi na rin mapagod sa kakatakas yung takbuhin, no? So yun lang. Kumbaga, settle the score. Ano na bang usapan yun para matapos na yung habulan. Kayo ba, gusto nyo ba yung habulan ng habulan, di ba? Wheel of Fortune, sobrang daming nakaka-receive ng Wheel of Fortune today. So, sana makuha ninyo yung maswerteng side ni Wheel of Fortune, no? So, ibig sabihin lang neto, merong mga changes. Pwedeng magkapalit yung sitwasyon. Turn around kasi to si Wheel of Fortune, no? So, pwedeng siswertihin ka, pwedeng mamalasin ka, pwedeng mababaliktad yung sitwasyon mo ng bigla-bigla, no?
So, expect yung mga ganyang bagay. And meron ding fire sign energy, dalawa. King of Wands, Page of Wands, strong. Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay, so you could be dealing with someone. Pwedeng this is father and child energy. Ewan ko, yun yung nasa sense ko. And parang may conflict between the two of them, no? Father and son ba to, or father and daughter? Or parent and child? Basta disregard nyo na lang kung babae kayo. Disregard nyo na lang yung gender ng cards. Pero ang nafe-feel ko is a parent-child relationship na parang magkatalikod sila. Parang meron silang gap or misunderstanding, conflict, no? Okay, and I feel very strong na merong good news paparating sa'yo when it comes to career. Okay? Yun yung nafe-feel ko dito. Ayan, yung dala-dala ni Page of Wands. Magandang balita yan pagdating sa career o negosyo mo. And nakikita ko na you are very diligent dito sa ginagawa mo. Meron ka bang pinagkakaabalahan or pagkakaabalahan by 4th week of September, no? 8 of Pentacles, ibig sabihin ito yung mag-occupy ng oras mo, no? Talagang tututukan mo ng attention and trabaho ito, no? Hanggang makumpleto mo or hanggang ma-perfect mo yung ginagawa mo dyan, no? O, ibig sabihin lang nito, you'll be very occupied about something, kung ano man yung gagawin mo, pagkakaabalahan mo yan na yung 100% nung nung attention mo, ibubuhos mo dyan, no? And this is a card of achievement. Congratulations! Meron ka yatang accomplishment by the end of September, kung ano man ito. So, mukhang malaking mukhang malaking completion or accomplishment itong magagawa mo, Cancer. You should be proud kung pinaghirapan mo yan with the 8 of Pentacles. You should be proud na na-accomplish mo yan. Of course, magiging proud ka syempre kung talagang kinarir mo yan, pinagtuunan mo talaga siya ng effort, ng panahon. Tingnan pa natin yung iba pang energies mo. Ay! Teka lang, lumipad. Okay. You have clouds, temporary problems. May mga darating sa yung problema pero pansamantala lang naman pala. Okay lang yan. Carry lang yan, di ba? Get back to the basics. Oh. Get back to the basics daw bago ka, mag-focus dun sa mga complicated things. Ka muna. Tignan mo muna yung yung mga basic, yung fundamental muna, wag muna yung mga complicated, no? And doing something risky, taking a chance, Tiger card, ayan, mukhang makikipagsapalaran ka. Ano ba itong gagawin mo na very risky or challenging by 4th week of September? Ikaw nakakaalam niyan. And career, maybe it is about a career move, baka changes when it comes to your career or business yung gagawin mo at ikaw ay magte-take ng risk, di ba? So ayan, sana pumabor sa iyo si Wheel of Fortune. I wish you all the best, Cancer. Ito yung reading mo for the 4th week of September. Don't forget to like, share, subscribe. Take care and God bless.